Ang bawat tao ay naghahangad ng buhay na mapayapa at buhay na masagana. Kaya ngayon sa ating morning devo, tayo ay pag-aaral tungkol sa umiwas sa gulo, umiwas sa bakira. Magandang umaga mga ka-morning Devo, magandang umaga Pastor Aviles. At tunay nga po na isang malaking kagalakan na kayo ay makasama namin ulit sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At ngayong umaga nga, o ngayong araw na ito, ay pag-aaralan natin ang umiwas sa gulo, umiwas maghirap. Basahin po natin sa Proverbs chapter 6, verse 1 to 15. Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya na nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya na makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas mo ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyang ibong sa kulong ay umalpas. Tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tagara, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang iglip, sandaling pahinga, at pagkahalukip-kip. Samantalang namamahinga ka ng kahirapay, darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay ikinikindat o kaya'y ibipikit. Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya. Ang salita nga po talaga ng Diyos dito sa Proverbs chapter 6, verses 1 to 15, ay talagang patuloy na magtuturo sa atin ng mga katotohanan para tayo ay makaiwas sa gulo. At makaiwas din tayo na maghirap. Tama. At lahat tayo gusto natin talagang maiwasan ang dalawang mga pangyayari ito sa buhay, no, ng bawat isa. Lahat tayo ay hindi natin ninanais na magsimula or lumakad sa buhay na magulo at nagpapahirap sa atin. Yes. Kaya naman may isang tagubilin sa atin. Tatlong katotohanan ito na nais nating bigyan ng pansin. Bagamat marami tayong mga katuruan makikita doon sa verses 1 to 15, pero mag-focus tayo sa tatlo. Okay. At ang ating mga morning devo ay paalala po ang unang punto sa ito, huwag masangkot sa utang ng iba. Ayan. Sabi doon sa verse 1 and 2, aking anak, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya na nasangkot? Kaya isang warning ito, Pastor Edwin, na talagang tayo ay pinag-iingat. Nung sa pamamagitan ng Proverbs na ito, mag-iingat tayo na masangkot sa utang ng iba, lalo't higit na hindi natin kilala o hindi natin tiyak na yung ating ginarantor na nag-utang o nang hiram ay kayang bayaran yung kanyang inuutang. O kaya ay responsable siya sa pagbabayad, Sapagkat may mga tao naman na gustong-gustong mangutang pero hindi naman responsable para magbayad. So ikaw mismo ay nasasabit doon sa kahinaan yun at ikaw mismo ay magiging burden. Ang malimit dyan na approach, Pastor Ed, ng ginagawa ng mga tao na gustong mangutang at ikaw ay gustong akitin or imbitahang guarantor, yung guilt trip, no? Talagang ikaw ay papagiltihin, no? Parang
Ano ba yung guilt trip sa Tagalog? Parang bibigyan ka ng pasanin, Ng konsensya. Yeah, yun, ng konsensya. sensa siya. No? Yes, so at sasabihin, sige na, kung hindi mo ako tutulungan, ay talagang ano, no, ako ay, tuwa, Mahihira, Harap. wala na ako ng buhay, o wala na ako ng pang-asa, no? Pero ang suliran dyan ay hindi mo tiyak kung gaano siya kaseryoso Oo. na sa pamamagitan ng ikaw ay magiging guarantor Opo. doon sa utang ng iba. Hindi mo tiyak kung siya ay talagang may commitment na matibay na bayaran yung utang na yun. At kapag hindi na yun nabayaran, siyempre bilang guarantor, ikaw yun. Oo, masasabit ka doon. Magiging ikasisira, maaari lang yung pangalan o yun lang yung karangalan, at magiging kapahamakan ito, hindi lang sa iyo, kundi sa pamilya mo. Kaya napaka-importante na kapag tayo ay nagka-guarantor, huwag na natin itong gawin sa mga taong lalo na't hindi natin ito napagkakadiwalaan. Isa sigurong malaking dapat nating gawin ay kung sa halimbawa may humihingi ng tulong sa iyo na pinansyal, magbigay ka na lang ng tulong na ayon doon sa kakayanan mo. Na hindi ito talagang tulong na magpapabaon din sa iyo sa utang, kundi magbigay ka na ng tulong doon sa kaya mo at sabihin mo sa gusto mong tulungan na ito lang ang pwede kong i-release sa iyo or itulong sa iyo. May mga pangyayari na maaaring nabigla ka na mag-commit, no? Nabigla ka, and then after mo mag-commit, nag-isip-isip ka, maybe after a day or 2 or 3, at mukhang na-realize mo na, teka, mukhang maalangan yata ang aking buhay, o maalangan ang aking posisyon, o yung aking pangalan dyan sa aking ginawang commitment. Ang sabi doon ay, huwag kang tumigil na gumawa ng paraang makaalpas o makaalis sa ganoong sitwasyon. Yes. Ito ay isang bitag, no, na hindi mo dapat kagatin. Ayan. Muli, maging matalino tayo, no, sa pagtulong sa iba. Hindi naman natin sinasabi na hindi na tayo dapat tumulong sa iba. Kundi ang sinasabi lang po natin, maging matalino at maging responsable lang tayo sa pagtulong sa iba. Yeah. At wag natin na ilalagay ang ating sarili, ang ating buhay o ang ating pamilya sa alanganin na siyang magbubulit sa atin din naman sa kahirapan. Ayaw naman natin yun, no? Actually, sa verse 3 and 4, sabi dito, kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagkapasya. Ngunit, ito ang gawin mo na makaiwas ka sa problema. So, may tip na rin po yung Proverbs na ito, no po? Ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap. Sabihin mo, pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip. Huwag ka matutulong, no? Huwag kang titigil. Kaya hanggang walang kalayaan. So, magiging ikasisira ng iyong pangalan o karangalan at magiging iyong kapamakat pa. Kung ito ay iyong panghahabain pa yung panahon. Yapang na-realize mo, teka muna, hindi ito magandang It's an urgent matter. Oh. So, magpakumbaba ka na sa iyong kaibigan o kamag-anak na maaring hindi rin niya naman kalooban na kinadamay. Oo. Pero dahil nagapit na siya, Oo. pero yun, nadamay ka na nga sa kanyang ripitan. At dahil doon sa pagkakautang na yun. So, gawin mo ang lahat ng paraan para makalaya ka sa gapos na ito. Yun. Gawin ang lahat ng paraan hanggang lubusang makalaya at hindi madawit ang iyong pangalan at ang iyong karangalan. Ayun. Siguro pangalawang katotohanan na ating natutunghayan din dito, Pastor Minet, ay yung paalala ng salita ng Diyos na huwag maging tamad. Ayan. Maaring konekta rin yun sa unang punto na huwag tayong padawik doon sa pagkakautang ng iba, no? Sapagkat hindi sila naging responsable siguro or hindi sila nagiging matalino sa paghawak ng pera. Ganun din, sa pangalawang katotohanan, ay kinakailangan tayong maging diligent sa ating pong pamumuhay at sa ating mga pangailangan. Sabi nga rito sa verse 6, tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Napakatindi yun, ubod ng tamad, no? Pamumuhay niya ay masdan mo at nang ikaw ay manglat. So, salita ng Diyos mismo nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat mamuhay sa katamaran. Ayan. Maging masikap,
maging masipag, gamitin ang panahon ng pagtitipon ng pagkain upang magtipon ng pangailangan natin. Yes, about Now, Yeah. alam natin na may season ng pag-iipon at gumagawa ayon sa kapat. Yeah. Kaya na, ang magandang alalahanin natin yung, of course, lahat tayo ay mayroong 24 na oras sa isang araw. Ano? At mayroon talaga naman tayo oras na mamahinga. Yan. Oo. At yun ay mahalaga para sa atin. Hindi lamang sa mga may edad na. O ito ay kahit sa mga kabataan natin na talaga namang ang dami engagements, no? Na pwede silang salihan or pwede silang ma-involve ang kanilang kaisipan na pagtuunan nila ng kanilang energy. Pero bigyan natin ng tuon din naman na mayroong panahon ng paggawa. May panahon ng pamamahinga, may panahon ng paggawa. So ito ang ating dapat na bigyan ng pansin na kung saan kapag panahon ng trabaho, talagang magtrabaho. Yes. Maging masipag, maging masikap. At panahon na kung saan ay sabi nga, huwag naman maging ubod ng tamad. No? Yung pahinga ng pahinga at tulog ng tulog at wala nang ginawa, kundi matulog ng matulog. Talagang balansehin natin sa buhay natin na magkaroon tayo ng panahon ng pagiging masipag at pagiging masinop sa ating mga pangailangan. Ano po? As the same time, bigyan din natin ng kumbaga ay pagkakataon na tayo makapagpahinga para hindi naman natin pinapahirapan ng ating katawan. That's right. Pero katulad na ng ginawa din ng ating Diyos sa Book of Genesis, 6 na araw siya ay naglikha, pero sa 7th araw siya ay nagpahinga. So mayroon pong panahon ng paggawa, may mga panahon na kinakailangan tayong maging masipag at gawin ang dapat nating gawin, gampanan natin ang dapat nating gampanan. Ngunit, may panahon din naman kinakailangan tayong magpahinga. Pero 6 days po yung work, 6 days. Maraming araw po. Oo, marami yung work. Yung rest day is 1 day, on the 7th day sa Panginoon. Ang iba binabaligtad no? 7 days ang rest, 1 day lang work. Medyo mahirap po yun, ano po. At Pag ganun ka, nasa kategory ka na naman, ubod na taon. mag-lead sa poverty yun. So, kinakailangan natin maging diligent sa ating buhay. Buhay. At napansin ko yung Pastor Edwin, sabi diyan, bigyan tuon yung mga langgam. Napag-isipan ko rin, no? Na ang mga langgam, gumagawa sila, hindi lang mag-isa. No, meron sila, lagi silang by team, no? Yes. At minsan nga, ginagawa ko na sarili kong kwento, no? Pag may isang langgam na nakatagpo ng isang pagkain, ano siya, no? Mamaya-maya, ang dami na nila, eh. Naghahanap siya. Naghahanap siya. So, ganun din naman, no? Sa ating, para maiwasan natin na hindi maging tamad, gumawa tayo kasama ng iba. Yun. Piliin natin ating mga kasama. Maging friends tayo sa mga taong masipag. Ayun. At ito yung ibig sabihin na sa ating paggawa, huwag kang gumawang mag-isa. Meron kang kasama. And at the same time, may pagkukusa. Hindi ka lagi umaasa na yung sa tagapamuna. Bagamat mahalaga ang ating mga leaders. Pero minsan, malaki qualification sa isang manggagawa na masipag at masinop. Yung mayroong kusa na hindi na siya yung laging binabantayan. Yeah. Yun. So, yun yung nakuha ko sa lesson ko sa langgam. Meron siyang initiative, Yeah. meron siyang pagkukusa, at meron siyang talagang pagsisikap. At po tayo ay kailangan po natin yan sa buhay. At muli, nandiyan naman ang pagpapala ng Panginoon at nandiyan naman ang biyaya ng Panginoon. Kinakailangan lang na tayo ay kumilos din, gumawa ng paraan, at sa ating pagkilos ay gagabayan naman tayo ng Panginoon at papatnubayan tayo ng Panginoon sa dapat po natin. Amen. So, may mga chances tayo na maging produktibo tayo kahit hindi ginabatayan natin tagapanguna. Yung verse 11, Pastor Edith, dito sinasabi, samantalat na mamahingan ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Yeah. Yung pamamahin nga doon ay
over-resting naman. No? Ayan, dahil sa katamaran, namampalampas mo naman yung mga pagkakataong matanggap mo ang tugon sa iyong pangailangan. Yun. At ito yung nagbubulit sa iyo or nag-lead sa iyo sa poverty. Sa poverty, no? At yung procrastination, yung Mamaya na. mangyara habit, may mga bagay na dapat yung tapusin ngayong araw na ito, pero hindi mo ginagawa dahil nga sa katamaran. So, Yung mga labahin, yung mga labahin na talaga namang mas mataas pa sa iyo yung labahin. So, kinakailangan tayo rin gawin natin yung dapat nating gawin ngayon. At nasa pamamaraan ng pagpaplano naman yan at pagmamanage ng oras. Yes. Yeah. Hindi ba i-apply natin sa ating business? Or sa ating family, sa ating mga trabaho sa opisina. Dahil kung saan hindi tayo natatambakan ng pag dumadami na rin yung inyong backlogs. Medyo, gumising-gising na tayo para ating maka-update tayo sa ating mga dapat gawin. So, yun ang pangalawa, no? Bawal maging tamad. Huwag tayo maging tamad sapagkat pinagpapala ng Panginoon ang mga taong nagsusumikap at kumikilos at nandun yung provision din ng Panginoon sa pagiging masilop natin sa ating buhay. Pangatlo, Pastor Ramen. Huwag magdulot ng gulo. Ayun. So, huwag kang maging cause. Sabi nga dun sa verse So, 12, yan. taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan ang kanyang danayana. Kaya yung mga taong nagdulot ng gulo, ano po yun? May kasinungalingan talaga na. Nagdadala ng masamang kaisipan sa isa't isa. Sabi sa 13, eto, mag-ingat tayo na ang mata ay kikindat o may ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. 14, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Lagi siyang may masamang plano at may mga hindi magandang balak para sa iba. Inililihim niya ito pero sa totoo lang, ito ay motibo niya para sirain ng iba. Kapatid, hindi natin dapat na maging ugali ang laging manira ng kapwa natin, whether by words or by planning or by action. Hanggat maari ay gumawa tayo at kumilos tayo sa ikapibuild, ikadutulong at ikagaganda ng kapwa natin. Huwag tayong lang magplano ng mga bagay na hindi naman maganda para sa kapwa. Yeah, yun bang yung ginagalit mo yung kapwa mo, yung sinasadya mo galitin. Dahil alam mo kung paano mo gagalitin. Sa pamilya, minsan nagkakanto to, no? Gusto kong magalit itong aking kapatid na ito. Gagawa ka ng isang bagay na talagang alam mo magagalit siya. So kapag nagdudulot ka ng gulo. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, as much as it depends on you, kung ikaw ang tatanungin, dapat ay lagi mong pagplanuhan ang kapayapaan or hangarin ang kapayapaan para sa iba. Sapagkat ito ay hindi maganda na ang ating attitude ay laging manggalit o kaya magsimula ng gulo. Hanggat maaari ay tayo po ang maging simulain ng kapayapaan. Sabi nga ng Panginoong Jesus, mapalad ang taong peacemaker or nagsisimula ng kapayapaan or nag-aayos ng gusot o pag-aaway. Yan po dapat tayo makilala. Tayo ay makilala bilang isang tagapamayapa or peacemaker. Amen. So, dyan po ang ating umikot or yan yung sentro ng ating morning dialogue mo ngayon. Umiwas sa gulo, umiwas maghirap. Kaya naman ito yung mga katotohanan na ating pong patuloy na pinag-aralan, huwag masakot sa utang ng iba. Yeah. Financial management and yung pagiging maingat na ikaw ay mandamay sa financial woes ng iba. Ano po? Huwag maging tamad. And then huwag din pagdulot na gulo. Ayun. So nawa po ay tanggap po tayo, natanggap po natin ang mga praktikal na mga katotohanan ito na isang kaalaman or wisdom na dapat po nating lakaran bilang isang mananampalataya. At tayo mananalangin bago natin ipanalangin ng bawat isa, whether kung kayo man ay may mga prayer requests sa health or sa provision, ay bibigyan ko rin ng pagkakataon bawat isa na
magkaroon ng panalangin na pagtanggap sa Panginoon. Pagkatapos si Pastor Milet naman ay ipapanalangin ng lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. So kung ikaw ang nanonood ngayon, hindi mo maalala na binuksan mo ang iyong puso at inanyayahan siya bilang Panginoon ng iyong buhay, ay ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Kung nais mo siyang tanggapin, sumabay ka sa akin sa panalangin ito sapagkat ang sa amin ng salita ng Diyos, John chapter 1 verse 12, ang sinumang tumatanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. At sila nga ay naging anak, hindi sa pamamagitan ng gawa ng laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. So kung nais mo maipanganak na muli or makabilang sa pamilya ng Diyos, sumabay ka sa akin sa panalangin at sabihin mo ng buong taimtim at may pananampalataya, Panginoong Jesus, binubugsan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo at ako'y mananampalataya sa iyo. Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay nanalangin, nais ka naming makilala, nais kaming makipag-connecta sa inyo, isulat mo lang yung pangalan mo sa comment section at makikipag-ugnayan kami sa inyo. Salamat na. At ngayon tayo po ay manalangin para sa isa't isa at tayo po ay magtiwala na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat sa kayamanan ng iyong mga salita na ngayon ay amin pong dinanggap. At pinupuri ka po namin sapagkat ito ay napaka-practical para sa aming buhay. At ang bawat kalagayan ng nagsadsay, nilalapit po namin sa iyo. Panginoon, kung meron ng mga kapatid at kami na napasubo sa alanganin na kung saan ay napasagot na maging guarantor na pagkakautan ng iba na walang katiyakan, Panginoon, at magbubulit sa kapahamakan. Panginoon, salamat sa karunungan, sa favor, sa tulong mo, Panginoon, na ito ay magkaroon ng solusyon. At bigyan mo ng tapang ang isa't isa kung paano po idilito. At salamat po na hindi po rin ito pipigil sa amin para maging daluyan ng pagpapala na ayon sa kanayanan na binigay mo sa amin, kami makatulong. Ngunit hindi lampas, Panginoon, sa aming kakayanan na magpapahamak sa amin. Salamat sa biyaya at karunungan din ng aming nabibigay mo sa bawat isa sa amin, kung saan kami lalong magiging magsanay na maging masipag. May steward namin yung bawat oras, mga gawain o mga mag-aaral, Panginoon, sa kanilang mga assignments, sa kanilang mga school works and tasks. Panginoon, ikaw po ang Diyos ang manguna na maging responsable po kami. At Panginoon, maging smart din po kami kung paano po namin gagawaan ng mga kaparaanan o solusyon, yung mga tasks na ito na amin pong ma-meet yung mga deadlines, mga due dates, Panginoon. At ikaw po ang Diyos, ang patuloy na magpalakas sa bawat katawan ng isa't isa. Na yung kagalingan mula sa karamdaman ay dumaloy po sa bawat isa sa amin. At yung provision mo sa aming bawat pangailangan ngayong araw na ito, Panginoon, ikaw ang aming inaasahan, hindi po kami magkukulang. Salamat po, Panginoong Jesus, na ang aming buhay ay patuloy mong pagpapalain upang kami maging pagpapala po, Panginoon, sa ibang. At dinadalahin po din po namin na maging inspirasyon namin ang aming mga kaibigan, aming mga kapamilya, para lalo kaming matutong maging masino, masipag, Panginoon, at marunong sa buhay. At salamat po aming Diyos, Ikaw ang gumagabay sa amin ayon sa iyong salita at pangunguna ng banal na Espiritu. Kami walang takot na harap sa araw na ito, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Ito yung biyaya na kung saan kami patuloy na lalago bilang iyong mananampalataya. Ang aming paghakbang pasulong, Panginoon, dahil aming sinasagawa ang iyong mga salita, ay magdudulot sa amin ng buhay na masagana. Makakaiwas kami sa gulo at makakaiwas din kami sa paghihirap. Salamat po, Panginoon. Lahat ng tulong ay kumpleto kami dahil ang lahat na ito ay nagbumula sa iyo. Ito ang aming pananampalataya, ito po ang aming panalangin at tinatanggap. Sa pagkakataon ito, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Well, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsama at panunood, pakikinig ng kanyang mga salita.
Nawa po ay napagpala po kayo sa mga salita ng Diyos na ating po pinag-aralan ngayong umagang ito at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devotion.